maaasahan mo. Sa lahat ng ating pinagdaanan, sa panahon ng pandemya at kalamidad, tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa. At buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. RMN, Number 1 sa Luzon, RMN, number 1 sa Visayas, RMN, at number 1 sa Mindanao. radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat, RMN. Number 1, number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Oras sa Pilipinas sa DXMY ganap ng alas 6:04 na po ng umaga. Tatak RMN. Minsan, hindi mo alam kung ano ang pinag-uusapan, kung sino ang nagtatanong, at kung ano ang tanong. Ngayon, ang tenga't isipan ay buksan. Intindihin ang bawat issue dahil tayo ang apektado. Straight to the point. Ito ang palitaan at talakayan na tunay na diretsahan. Walang paligoy-ligoy, tagos, lubos, umaagos. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tatak RMN. Radio mo nationwide. Sa pong magandang umaga mga kasama, mga karadyoman, welcome sa programang Straight to the Point hanggang sa Sabadong edisyon. Ngayon po ay 25 na po sa buwan po ng July. Good morning, Datwebs! Good morning, Sir Mike. Mapita mga kasama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nakalive na rin po mga kasama ng ating Facebook page o sa ating programa sa ating Facebook page, DXMY 90.9 Cotabato, DXMY 90.9 Cotabato. Ating kaagapay this morning si Radyoman Nathan Kilaton at si Radyoman Eric Ricardo Madamba Jr. Ngayong malamig na umaga na Twebs, uling Saturday sa buwan ng July. Kaya malamig na umaga po mga kasama. Sa may mga concern po dyan, maaaring po ninyong ipadalang ini po mga concern sa ating pong text hotline 0950-0327-332. Tayo nagpapasalamat dahil sa ating lugar wala pong mga pagulan na naranasan kahapon, unlike sa ibang mga areas dito sa ating Central Mindanao o sa Mindanao. Nakakaranas po ng pagbaha lalo na sa Davao City at Zamboanga at iba pa mga area dito sa Mindanao. Pero sa atin, alhamdulillah kahapon na Twebs, wala na po mga pagulan. Kawawa yung mga kababayan natin sa may Tugbok sa Davao City dahil lubog talaga yung kanilang mga kabayan doon kasamang Sir Mike. Sa Talomo, Matina, Tugbok, napakalakas yung flash flood sa kagabi na kung saan ay marami pong mga tao ang nasa bubungan na ng kanilang mga tahanan. Ganun din sa Zamboanga. Yung pagbaha, ganun din, mataas din po Datwebs. Yun yung sinasabing kahit wala naman ding ulan sa Davao City pero yung sa mga kabundukan, umulan dahil na rin sa bagyong si Quiapo. Siyempre, yung mga tubig naulog na pumunta na sa ilog and then umapaw at ayun ang resulta mga kasama. Yan nga, bumaba ang tubig mula sa kabundukan despite na wala ulan sa sentro pero sa kabundukan bumaba ang tubig. Ganon din dito sa atin, dyan sa area po ng Maguindanao del Sur, sa area po ng SSB kahapon na bumaba din sa highway at dito sa Salibo. Sa Dato Salibo, ganun din yung pag-ulan Datwebs. Diyan naman sa National Highway ng Narciso Ramos Highway sa Lanao Sur, ang daming stranded Datwebs. Dahil hanggang kahapon di po madaanan itong dyan sa Malabang, yung umapaw na tulay ng ilog. Dyan sa, ano ba tawag dyan? Malida Bridge. Daming stranded, napakahaba ng pila ng mga sasakyan, mga bus at mga truck at mga ibang uri ng sasakyan. Kaya ingat po sa lahat ng mga motorista natin, lalo na sa mga kababayan nating nakatira sa mga
Dalampasigan, ganun. And then yung mga prone areas mag-ingat kayo sa mga landslide na magaganap. Correct. Oo. Bago lamang tayo nagupit ng bagyong si Inday, ngayon naman na si Quiapo. Kaya po. Oo. Hindi naman din si Kiyomi. Akala natin tag-init. Sabi nila El Nino, La Nina. El Nino. Tag-init pero sunod-sunod ng bagyong tumama sa atin, Datwebs. Good morning sa Cotabato City. Ang daming mga nakapansin dito sa mga motorsiklo. Mga ano ba ito? Nagra-rides ba ito, Datwebs? Nagda-ride yan kasamang Sir Mike. Yan yung nakasalubong natin kanina. Ang dami. Kanina pa daw mga alas 4, nakita na ni Dato Jul hanggang sa pagdating natin dito. Ang dami pang mga dumadaan dito sa baba nating himpilan. Pero iba't ibang klase mga sasakyan. May mga maliit. May nakita tayo na NMAX, XMAX at ano tawag dito? Mga Raider. Hindi katulad ng Ironman na talagang malalakas yung mga motorsiklo, Datwebs. At kabilang din dyan kasamang Sir Mike, pinapayuan din ang mga motorista dahil mamayang hapon po ang mga kasama magkakaroon ng traffic advisory. Bakit? Itong isa sa gawang takbo para sa lahat. May kugnayan pa rin dito mga kasama sa 67 araw ng Cotabato. Aba, takbo para sa lahat. Mamayang anong oras, Datwebs? Uumpisa ito mga kasama alas 3 ng hapon onwards. So ang mga kalsada na isasara mamaya yan dyan po sa may Sinswat Avenue from Don Rufino Alonso Street hanggang sa may SK Pendaton Avenue. Sa Almonte. Oo, sa harapan nun yan ng Cotabato City Plaza mga kasama. Yan yung mamayang alas 3 hanggang gabi na siguro ang Datwebs. And kasama rin mga idol, mga kasama yung pagpapaingat ng mga motorista ng City TMC sa mga motorista na makipag-kooperasyon dito po sa nasabing programa. Yan, kakaiba dahil alas 3, dati umaga ito, Datwebs. Mga ganitong oras o madaling araw, pero kakaiba ngayon, hapon na. Iniba naman nila kasamang Sir Mike. Para nang sa ganun may iba naman yung traffic. May iba naman din yung traffic at syempre, alam naman din natin pag Saturday sa hapon wala na masyadong trabaho. Yung iba, nagsisiuyan na rin sa kanilang mga tahanan. O kaya naman sa kanilang mga lugar kasamang Sir Mike pag sa Saturday ng hapon. Correct. Basta't walang opisina, walang klase, hindi gaano matraffic dito sa Cotabato City. Wag lang during office hour at may pasok, talagang bumper to bumper yung traffic nating mararanasan. Samantala kasamang Sir Mike sa ibang usapin, umaasa pa rin yung mga empleyado ng Social Security System kasamang Sir Mike, SSS, na makakatanggap pa rin ng ayuda. Magkano? Itong programa ng ating mahal na Pangulong BBM na 2,000 pesos kada pamilya. Ang mga target dito kasamang Sir Mike, binabanggit ng Pangulo sa kaniyang opisyal na payag, yung pong mga mahirap na mga kababayan natin sa buong Pilipinas at malapit na rin maging mahirap. Aba, pagkakalam ko, meron na yata yung nakatanggap niyan sa mga barangay. Babay sa barangay na nakukuha o nakiklaim o dito sa tanggapan ng SSS.webs. Kukuha tayo ng kasamang Sir Mike ng update mula sa SSS Cotabato. Para naman din na ma-aware o di kaya naman bigyan natin ng impormasyon yung mga membro ng SSS tayo. Kasama Sir Mike, di ba? Membro din tayo ng SSS. Yes, pag sa private ay sa SSS tayo napabilang .webs. Oo. Para sa dagdag na impormasyon mga kasama, nasa linya ng ating komunikasyon ang branch manager ng SSS sa Cotabato City si Sir Orly Bong Mabinay. Magandang morning po Sir Bong Mabinay sa DXMI po, kasama si Sir Michael Suwan at Eb Sabang po. Good morning Sir Bong. Yes, good morning kasamang Eds and sa kay Program Director kasamang Michael Suwan at sa lahat ng tagapakinig ng DXMY RMN. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sir Bong, mag-i-update kami dito sa programa noon ng SSS. Nakita kasi namin yung pong inyong ipinost kung sino-sino yung mga tatanggap dito at sino-sino naman din yung hindi mako-cover ng uplift program ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos Jr. Tama ka dyan, kasamang Mike. Itong uplift assistance program ng ating Pangulo, actually meron itong tatlong grupo, no? Ang SSS po ay napabilang sa Group 3 na kung saan inaasahan po na mayroon tayong 1.5 million SSS members ang magkakaroon ng benepisyo or ayuda
para sa mga employee po ito. Pinapaliwanag po namin na hindi po kasali dito yung mga self-employed or voluntary members. Para po ito sa may mga employer. Like for example po ganito sa amin, Sir Bong, kami po, may mga employer din po kami, kasama rin ba kami dito? Actually, meron po tayong guidelines na sinusunod kasamang EBS. Unang-una dapat included siya sa PSA data as of 2024 ng kanilang community-based monitoring system, at dapat ang member po ng SSS na ito is may at least 20,000 below monthly salary. At pangatlo po is naka-enroll po siya sa SSS disbursement allotment enrollment module. Opo. So ibig sabihin, yung mga ganito po sa amin, dadaan pa sa, ano yun, sir? Survey. Census. Yes, nakabase po itong ayuda na ito sa PSA. Ini-emphasize po namin na ang pondo is hindi galing sa SSS kundi sa national government. Ito po yung mga savings or appropriation ng ating gobyerno. At dahil sa kautusan nga po ng ating mahal na Pangulo, ito po yung ibibigay na ayuda para sa mga SSS members na kung saan nabibilong sa tinatawag nating poorest of the poor. Opo. So sino naman po yung, for example po, Sir Bong, sa isang bahay po, o sa isang sambahayan, mga membro ng SSS, papaano po ba yung sistema o dito sa magiging benepisyaryo po? Yes, kasamang EBS, isa rin pala yan na madagdag ko na informasyon. Isong halimbawa sa isang pamilya ay merong mahigit isang SSS qualified member, isa lang po yung pwedeng makakakuha sa isang pamilya, at ang gauge po nito na dapat bigyan is yung elder, yung eldest sa lahat ng member ng pamilya. Ayun. For example, ganito sa example na lang, 10 tao yung sa isang bahay. And then may 3 miyembro doon. So kung sino pa rin yung head of family na kung saan miyembro pa rin no ng SSS, siya pa rin yung o sa kanya po mapupunta, Sir Bong, yung tulong itong uplift program na ito. Tama ka kasamang EBS, kasi alam naman natin na kunti lang itong pondo, up to December ito, and 1.5 million yung magkikinabang, pero kung i-compute mo siya, 18 million lang ito. Hindi lahat po is makaka-avail, at wala pong manipulation or intervention ng ating opisina. Naka-database na po ito, and dire-diretso na po ito. Hindi nyo na po kailangang mag-file. I-determine na lang po ng database, and diretso na po ito sa kanilang mga ATM. Opo. Okay. So diretso na siya. Hindi na siya mapipila pa na ganito tulad ng mga ibang mga benepisyaryo. Napupunta pa muna sa barangay na nasa data ng DSWD, Sir Bong, para anong tawag dito? May apply niya yung requirements na online system para sa pagbibigay ng sahod o kaya naman yung ayuda. Tama ka kasamang EBS, ginawa po itong direct na pag-deposit sa ATM para maiwasan po yung pagmanipula ng mga ibang membro. Opo. Yung po mga contributor po ng SSS na kung saan kabilang mo dito sa uplift program na ito, anong taon ba, Sir Bong? Actually, kahit isang contribution lang na ibigay mo sa SSS, pasok po siya as long as naka-enroll siya sa disbursement account enrollment module as of April 30. So may cut-off po ito. Lahat po ng ating mga members na nagrehistro ng DAEM o yung nabanggit ko nga na disbursement account enrollment module beyond April 30, hindi na po kasali. So pagka hindi po siya nakapag-enroll sa SSS disbursement account niya before pa man mag-end yung April 30, hindi na siya pasok dito, Sir Bong? Yes, after ng April 30, hindi na siya pasok. Opo, speaking of 1.5 million na dami ho ng mga bibigyan ng ayuda, dito po sa area po ng Cotabato branch, nasa ilang bilang din po yung mga posibleng pasok dito, Sir Bong, sa benepisyaryong ito na nabanggit?
Ang katotohanan yan, kasamang EBS, is wala tayong list or percentage kung ilan ang mapupunta dito sa ating lugar. Main office po natin ang magde-determine yan. Malalaman na lang malalaman na lang ng member na meron siyang kasama siya sa ayuda dahil may marireceive siyang text. I see, opo. So, pero ang Cotabato branch kasama pa rin, no? May pondo pa rin, no, na ibibigay ang pamahalang nasyonal para dito sa ayuda na ito. Yes, tama ka, Ebs. Equally shared itong pondo na ito at minimake sure ng ating main office na lahat ng branches ng SSS office nationwide ay merong share sa ayuda na ito. Ayun. Pag speaking of ayuda talaga, Sir Bong, talagang tinututukan yan, lalong-lalo na yung mga miyembro ng SSS dahil hindi, kumbaga, pagkakataon na yun para sa kanila na madagdagan din yung mga natatanggap nila buwan-buwan kahit na sabihin natin nasa 2,000 pesos lamang. Yes, tama ka dyan, kasamang EBS. Pero sinasamantala na rin namin itong pagkakataon na if ever na hindi sila qualified dito sa ayuda na ito, meron naman tayong bagong programa, yung emergency loan, na kung saan kahit 18 months lang yung contribution nyo, pwede po kayong maka-avail through online. Opo. Sa emergency loan na binabanggit, Sir Bong, marami na rin bang umapply para makatanggap din dito sa nasabing programa ng SSS? Opo, kasamang EBS. Kasi ito, yung condition niya dito sa emergency loan, mas maikli lang yung kinakailangang contribution. And at the same time, meron itong moratorium na 6 months. Halimbawa, nag-loan ka ngayong July, mag-start pa lang yung contribution sa January 2027. So ito, kung sakasakali mang hindi pasok yung mga SSS member ng APLI program dito sa emergency loan na ito, talagang pasok na pasok yung sinasabing may pag-asang makakapag-loan sila, Sir Bong. Tama ka, kasamang EBS. Yun lang, dapat meron din silang susundin na guidelines. Now, kung ang problema nila is yung pag-encode sa online, meron po tayong e-center sa opisina na kung saan libre po natutulungan sila sa pag-register na mag-apply ng emergency loan program. Opo, balikan ko lang ng konti, Sir Bong. Yung pong mga Social Security pensioner naman po, kasali rin ba sa APLIP? Unfortunately, hindi po kasali yung mga pensioner natin. Ang kasali lang dito sa Uplift Assistance Program ay yung mga actively paying member na may employer. I see. So, sa mga makabenepisyo dito, Manager Bong, yung mga nasa below 20K monthly yung kanilang mga salary. So, sa mga nakakatanggap ng above 20, so wag na sila mag-expect dito, Manager Bong. Tama po kayo, kasamang Mike, meron talaga tayong limitation. And yun lang po yung kinakailangan is at least below 20,000 yung monthly salary. Opo, yung 2,000 monthly na matatanggap nila, Manager Bong, ano ito, monthly nila matatanggap o isahan na lang sa 6 months na ito? Kasamang Mike, ito ay monthly. Actually, expected for July is marireceive nila next week. Every last week of the month po. Up to December yan. So, ang isang member ay makakatanggap ng 2,000 per month up to December. So, total of 12,000 sa isang member. I see. So last week ng of the month, sila download yung pera sa kanila pong mga ATM. Yung mga benepisaryo na sakop po ng SSS Cotabato, Manager Bong, kasama din po ba dito yung mga taga Maguindanao, Del Sur, Del Norte, at saan po na mga area ang sakop po ng SSS Cotabato, Manager Bong? Kasamang Mike, ang SSS Cotabato, ang coverage po nito from the north hanggang Dato Muntawal tayo. And dito naman po sa Southeast hanggang Dato Abdullah Sangki po yung coverage ng Cotabato branch. I see, malawak-lawak din yung dito. What about sa area ng Lanao Sur, Manager Bong? Sa area ng Lanao Sur, ang Iligan branch po ang may area of coverage ng Lanao Sur. I see. Kumbaga, marami-rami itong makakabenepisyo siguro dito, Sir Bong, sa sakop pa ng SSS Cotabato dahil malawak-lawak ang inyo pong area po dito. So, mag-antay na lamang sila kung may abiso na matatanggap sila na galing po sa
SSS ba o sa national na sila ay pasok dito sa Uplift Assistance Program, Sir Bong? Yes, kasamang Mike. Kaya nga po yung importante yung disbursement account enrollment module kasi doon nila in-encode yung email nila at saka yung cellphone number nila. So, walang iba pong makaka-receive na parang sinasabi nating scam kasi meron po talagang kuwan ng SSS po yun, data. I see. So sa mga kababayan po natin na baka nagdadalawang isip na baka scam ito na galing sa DAEM. So inyo pong replyan dahil baka sayang din po ito. Dahil maraming mga scammer kasi naglipanan ngayon, Sir Bong. Akala nila baka scammer naman ito na pasok sila sa DAEM na kung saan ay malaki-laki din po ito. 2,000 na monthly, so 12,000 matatanggap sa 6 na buwan. So sa mga posibleng mga pasok dito, Manager Bong, nakatanggap na sila ng text mula sa DAEM. Tama po kayo, kasamang Mike. Kasi malalaman po naman natin na scam ang isang ayuda kung may hinihingi itong kapalit. Itong sa ating Uplift Assistance, wala pong ni piso na hinihingi kundi automatic na po itong i-deposito pagka-receive nyo ng text. Ayun, maliwanag yan na Manager Bong kapag walang kapalit, tunay ito na ayuda. Pero kung may kapalit, scam ito. Ayun. Sir Bong, maraming salamat po sa oras, impormasyon na hindi pong ibinagi sa ating pong mga tagapakinig. Baka meron pong payo ang papayo. Pahabol, Manager Bong, dito sa emergency loan, magkakano ba yung pinakamalaking pwedeng malon dito na isang kasapi ng SSS? Kung ikaw po ay isang aktibong paying member at kung mayroon kayong 19 to 35 months at may maximum contribution, makakaasa po kayo, maka-loan po kayo ng as high as 20,000. Ngayon kung below 18 months lang po kayo, eligible pa rin po kayo pero 50% na lang po ng 20,000 which is 10,000. Ang kagandahan po nito, gaya ng sabi ko, hindi kaagad-agad ibabawas po yung monthly amortization. After 6 months pa bago magsimula po yung deduction sa inyong loan. Iyon ang maganda, 6 months moratorium para po dito sa pagbabayad ng monthly. Itatanong ko na lang din, Sir Bong, paano yung may mga problema dito sa SSS na kung saan ay di po nakapagbayad ng naputol yung kanilang pagbabayad sa kanilang monthly premium? Meron bang pag-asa silang maka-emergency loan? At least active sila ng 6 months. For example, ngayong taon, dapat bayad po yung January to June nila para makabill sila. I see. So sa mga may problema, di kayo may palta sa inyong mapagbabayad, di kayo makaka-avail dito sa emergency loan. Sa ngayon, Sir Bong, doon sa mga may problema sa kanilang bayad sa SSS, meron bang ipinapatupad na restructuring program ang inyo pong opisina? Samantalahin ko na rin po yung pagkakataon, no? Tama ka, kasamang Mike. Meron po tayong loan condonation program na kung saan yung mga members natin na may mga loan at matagal nang hindi nababayaran, pwede kayo pong mag-avail nito. Malaking tulong po ito dahil mawi-waive po yung penalty ng inyong loan. So ang babayaran na lang nyo po is yung principal at saka ang interest. Ay, maganda ito, Sir Bong, dahil marami po may mga problema na ganito. So hanggang kailan itong ganitong loan condonation program ninyo, Manager Bong? Sa ngayon po walang naibigay na guidelines ang ating management kung hanggang kailan. So magto 2 years na ito siya at fortunately ang dami na pong naka-avail nito at malaking tulong po kung may awas talaga yung penalty sa isang loan ng member. Malaking bagay talaga, Sir Bong, dahil maging ako na may problema yung aking SSS dahil nung nagkaroon ng COVID noon, nakapag-loan tayo pero hindi na pasa. Hindi na pasok yung monthly na babayaran kaya hanggang ngayon nagkakaproblema. So pwede tayo makabil dito, Manager Bong? Yes, kasamang Mike, pwede po at pumunta na lang po kayo sa opisina para Bayaran. ma-accommodate ko po kayo. So, ayan, marami-rami na rin yung magiging obligado natin. Pero at least natutulungan tayo sa mga emergency na mga ganito. Tama po ba, Sir Bong?
Tama ka, kasamang EBS. Opo. Sige po. Maraming salamat, Sir Bong. Baka meron pong panawagan, paalala ang SSS Cotabato. Go ahead po, Sir Bong. Gaya po ng nasabi ko kanina, ang SSS po, ang serbisyo niya po sa ating e-center ay libre kasi umabot na po sa aming kaalaman na meron po mga ibang individual na nagtitake advantage. Tumutulong sila sa electronic registration pero may bayad. Ang SSS po, free po ito sa ating opisina at available kami 8 o'clock to 5 o'clock. Yun. Sir Bong, maraming salamat po sa oras, impormasyon na inyo pong ibinahagi sa ating pong mga tagapakinig at tagapanood. Maraming salamat po. Good morning. Maraming salamat po kasamang EBS and kasamang Mike. Mabuhay po kayo. Lahat ng tanong, straight to the point. Ayun, mga kasama, si Sir Early Bong Mabinay, ang branch manager ho ng Social Security System o SSS Cotabato, kasamang Sir Mike. Talagang marami tayong nalaman that webs dito sa mga akala natin. Pwede tayo mapabilang sa uplift assistance. Pero wala tayong natanggap na text. Ibig sabihin, wala tayong pag-asa. Oo, wala tayong pag-asa dahil wala tayong natanggap na text mula sa SSS. Oo, kung man natanggap, may iba nagtatanong sa akin na ganun din that webs. Totoo ba ito na ganito na ayuda galing sa SSS na 2,000? Sabi ko, di ko pa alam. Pagkakalam ko sa barangay, meron na that webs. So ngayon, naliwanagan na rin ho kayo, narinig na rin ho ninyo yung pong naging statement ng SSS Cotabato na kung saan kasama rin ho ang SSS Cotabato na mabibigyan ng pondo para dito sa uplift program. Correct. Basta't walang kapalit na hinihingi yung mga nagpapadala ng text sa inyo. Huwag po kayong masyadong mangamba. Magpapaniwala. Pero kung may mga hininging kapalit yan, bigyan mo kami ng load o magpadala ka ng ganito sa GCash, delikado yan. Scammer na yan. Scammer yan. Pero kung walang kapalit, okay lang yan. Kasi ngayon .webs, mahirap kasing kumbaga sumugal ka, pipindutin mo yung ganun dahil baka yung pera mo sa bangko maubos. Di ba? Mahirap na. Biglang mawala. Mahirap na. Biglang parang bula. And kasama rin sa mga good news na narinig natin ngayon sa SSS, mga kasama, yung emergency loan, kasamang Sir Mike. Diyan ka pasok na .webs. Oo. Kaya Kasi hindi ako pasok dyan. ako kasi bago lang kasi ako, kakatatapos ko lang mag-loan. Iba ito. Ito naman, subukan natin itong emergency loan. Di baling magka tambak-tambak ng loan, ang importante, yung problema sa bahay at iba pa mga dapat bayarin, kasamang Sir Mike, mai-solve natin. Pero wag ka mag-alala dahil next year pa naman yung kakaltasin sa .webs. Kasi after- Sabi niya, 6 months Oo, ang moratorium. Dahil emergency loan ito. Emergency loan. Dahil puro bagyo. Bagyong Inday at bagyong Quiapo. So, ibig sabihin .webs, pwede ka nang mag-avail. Pwede ka nang magtungo sa SSS. Sigurado pa ito kaysa uplift. Para ho hindi kayo mahirapan, mga kasama, na magpipila-pila pa dyan sa may SSS. Pumunta kayo ng SSS kung saan man kayo. Kung sa Cotabato po kayo, pumunta kayo ng SSS Cotabato dyan sa may, anong street yan dyan, sir? Makakua Street. Sa Macacao Street, dyan sa may papuntang na. Basta yung sa... Malapit sa katedral. Malapit sa katedral. Pumunta kayo dyan, magpatulong ho kayo sa kanilang e-center para ho magawan kayo ng account sa SSS and hindi na kayo pupunta pa ng SSS para lang pumila. Para i-loan kung ano man yung mga nais-own ninyong i-loan. And meron din po silang apps na may SSS sa Play Store. So pwede rin po i-log in lamang po kung ano man yung mga account ninyong naituro sa inyo ng e-center ng SSS, and dyan na po ninyo makikita kung ano yung mga programa na dapat tong ma-avail sa SSS. High-tech na ngayon .webs. Okay Isang na. pindutan na lang. Hindi ka na pumunta sa kanilang tanggapan. Papasok ka lang sa kanilang apps at doon ka pwede mag-apply kung anong gusto mong applyan. Ako, kasamang Sir Mike, ganun lang ang ginawa ko nung last na nag-loan tayo. Oo, high-tech Through online lang siya, kasamang Sir Mike, and yun, pindot-pindot lang. Hintay tayo ng ilang oras from SSS, and pagka nagsabi siya na congratulations, ibig sabihin matatanggap mo na yun. Oo, isang linggo lang siguro nandyan na sa ATM mo kaagad .webs yung pera. Hindi katulad kung pupunta ka pa ng office nila, minsan kung wala ka pang almusal, talagang siguro magtatantrum ka dyan sa loob ng SSS na yan dahil nga sa dami ng taong mga nakapila. Correct ka dyan .webs. So sa ating mga kababayan, easy na po, madali na lamang pong mag-access kung ikay mag-loan o anumang mga transaction dyan sa tanggapan po ng SSS. Mga kasama, oras natin
Alas 6:33 ng umaga, standby muna sa ating po mga mahalagang buhay-buhay. Tatak RMN. Mula sa number 1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Magkaiba man tayo ng karanasan, pareho naman ang gusto natin bilang bangsamoro. Kapayapaan! Trabaho at oportunidad. Mas magandang kinabukasan! Kapag nagsama-sama ang iba't ibang boses, mas lumalawak ang pag-unawa at pagtutulungan. Kaya ang Bangsamoro Federalist Party ay binubuo ng mga dating revolusyon, mga lingkod bayan at ng iba't ibang sektor ng lipunan. Dahil sa pag-angat ng Bangsamoro, dapat lahat kasali. Bangsamoro Federalist Party. BFP. For Bangsamoro. Para sa Bangsamoro. Nasa'yo ang panalo. Mga ka-Pure Gold, tuloy-tuloy lang ang pabuhos blowout ngayong tag-ulan. Abangan! Weekend sale for the month of July happens on July 18 to 19. Your favorite brands with the biggest discounts. From food products, personal care, household essentials, and fresh items. Dahil dito sa Pure Gold, kahit tag-ulan, ikaw ay always panalo. Promo runs from July 18 to 19, 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. DTI Fair Trade Permit Number FTEB 258020 Series of 2026. Dito ka lang, always panalo. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Babcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Magandang buhay mga kaibigan. Ako po si Inday Puding. It's very important among us girls to have proper hygiene. Why? Because keeping a good standard of hygiene helps to prevent the development of infections, illness, and most especially bad odors. Para makamit yan, we should cleanse our internal body sa pamamagitan ng pag-inom ng Cervicare. Nagtatanggal ito ng mga dumi at mga toxic sa ating katawan. Tested and proven ko na po yan. Cervicare, distributed by Herbs Med Pharma. Good vibes mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw? Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine. So, nakatabang gyud di ay sa imo ang iBerry, tita? Oo kayo, mabati gyud nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas. Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bangon tayo, shift na ako. Future supervisor ako. Nescafe Classic Stick ang kape ko. Mahirap man maging cashier, lalaban pa rin ako. Yan si Dan at 6 a.m. dahil araw-araw siya umiinom ng Nescafe Classic. Subok, 100% puro at natural. Galing, Dan! Mag Nescafe Classic araw-araw. Pinakamasarap na black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI. Mag Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. Uy, nakadungog na ba ka sa balita? Ang imong paborito na Milo na anay twin pack. Sulit kaayo sa kalami ug sustansya. Sa presyong 17.50 pesos SRP, makaduha ka baso na. Unsa pa imong ginahulat? Palit na og Milo twin pack sa imong suking tindahan. Mag Milo everyday. Drink Milo every day. Kada adlaw magsigi og trabaho. Paggatas na dayon diha. Dapat lig-unta. Ang gatas nga para nimo. Saktong diet ug exercise. Sabang pampalikon sa lawas. Na nasa abot kaya ang pack. Kaya na gyud kaayo. Gatas para nimo. Abot kaya na.
Palit na og Anlin, karon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligon sa Anlin nga nasa 12 pesos SRP ra. Barato na kayo. Tatag ng Anlin, abot kaya na. Radyo mo nationwide. Oras mga kasama, 6:39 na po ng umaga. Tatak RMN. Tuloy tayo mga kasama sa ating balitan ngayong umaga ho ng Saturday, 25 na sa buwan ng July 2026. Morning sa ating mga viewers na nakatutok this morning. Magandang umaga kay Sumunod Umanya Sinsin. Good morning po Sir Mike and Ebs. Shout out po sa aking katrabaho dyan sa Mayaping Chongers. Cynthia Sumunod, Risa, Dalin, Marilyn, Vivian, si Irene, Jubilin, Mayan, Rose Ann, Joy Joy, Silinlin, Lablab, si Georgina, Jorlin, Jaril Jane, Lupercita. Kala ko gamot Lupercita. Prex, si Alexis, Lovely, si Gemma, Rosana, Wena, Hermina, Gemma, Angelina, at si Madam Rubilin Yap. Maraming salamat. Si Bay Umukol sa Midtimbang Waya ng Mother Barangay Tamuntaka. Good morning. Samsudin Mama sa Unda ng Ligawasan SJ Barm. Si Dara Oyaw ng kanyang kinalalagyan. At si Ahmad Inok. Good morning din. Matwa Manguda ng binabati niya yung Galil, Usman, family sa Metanwil, at yung si Fatima Uto Abdullah sa RH 9, Cotabato City. Fatima Uto Abdullah Ayub Al-Hadja ng Rosa RH 9. Randy Santises naman, good morning din. Maayong pagpaminaw kang Roy Alvaro, gikan ni Randy Artiaga Santisas at si Merlin Sanchez Jeronimo. Good morning. Tanggap tayo ng reports mga kasama mula sa ating mga Radyoman reporters. Ito mo na, 5 taong gulang na batang babae sinakal ng lasing na barangay Kagawad dyan sa may Salunayan, Midsayap. Sa ospital ang bagsak. Sa detalye na balita Radyoman, Maestro Rahib Bansao. DXMY RMN Report. Nananawagan si Attorney Badrudin Bador Mangindra sa mga kinaukulang ahensya na magsagawa ng masusing investigasyon kaugnay sa umano'y pananakal ng isang barangay Kagawad ng Salunayan na Midsayap, North Cotabato sa isang 5 anyos na batang babae sa barangay Tumbras sa bayan ng Kadayangan sa Special Geographic Area ng Bangsamoro Autonomous Region in Mosi, Mindanao. Ayon sa impormasyong ibinahagi ni Attorney Mangindra, naganap umano ang insidente bandang alas 4 ng hapon noong Mayo 5 taong kasalukuyan habang naglalaro ang bata kasama ang kanyang mga kaibigan. Sinabi ni Attorney Mangindra na may hawak na mediko-legal report ang mga magulang ng mga bata mula sa isang malaking government hospital na may petsang Mayo 7 taong kasalukuyan na umano'y tumutugma sa natamong pinsala sa liig ng bata. Hindi mo na pinangalanan ng sangkot na kagawad at ang bata upang mapangalagaan ng kanilang privacy. Nananawagan din si Attorney Mangindra sa Kadayangan Special Geographic Area, MSWDO at PNP na ipagpatuloy ang kanilang investigasyon at maglabas ng ulat sa lalong madaling panahon. Sa ngayon ay wala pang pahayag ang panig ng nireklamong barangay Kagawad hinggil sa naturang aligasyon. Kasama mo sa DXMY 90.9, Radyoman Maestro Rahi, Bansa Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Maraming salamat Radyoman Maestro Ray Bansao sa balitang yan. Kaya sa gumawa nito, meron ng hawak yung pamilya ng biktima na medico-legal na kung saan inaasahan nito na maisasampang kaso at kakarapin niya child abuse. May kaugnayan pa rin ito sa sinasabing RA 9262 o yung pong pagprotekta sa karapatan at pang-aabuso sa ating mga kabataan. Nagdagbang balita mga kasama, mga District Engineering Office naman sa BARM, inatasan ng BARM na maging alerto sa gitna ng sakuna. Sa detalye ng balita Radyoman, Juldy Mapalaw. DXMY RMN Report. Kasamang Radyoman Ebs at Radyoman Sir Mike, inatasan nga ng Ministry of Public Works, BARM, ang lahat ng mga District Engineering sa Bangsamoro Autonomous Region na patuloy nilang i-monitor ang mga lugar na sakop ng mga ito upang matugunan ang anumang uri ng suliranin dulot ng iba't ibang sakunang dumarating. Sinabi sa DXMY ni MPW BARM Deputy Minister Engineer Mahid Palawan na nagpapatuloy ang kanilang effort katuwang ang iba't ibang hanin ng pamahalaan ng BARM at national upang agad na tumugon sa mga sakuna gaya ng kasalukuyang naranasang pagbuhos ng ulan na nagdudulot ng pagkasira ng mga infrastruktura at iba pa.
Anya, mahalaga lang na maging alerto ang bawat LGU lalo't hindi ka naman malalaman kung anong oras at saang lugar tatama ang isang kalamidad. Sa kabila ng mga pananalasa ni Tropical Depression Quiapo ay wala pa naman silang natatanggap na report kung may nasabi o nasaktan sa mga apektadong lugar sa Bangsamoro Autonomous Region. Yes po, bali kasi ang Bangsamoro government, lalong-lalo na ang ating mahal na Chief Minister, Abdul Rauf Mangkua. Basta during this may mga bagyo kasi meron ding yung ang ating mga rinki po yung ngayon, may darating na bagyo. So dapat gabi, araw ay ma-monitor natin itong mga major roads natin, national highway natin. So yun din, meron akong ipalabas sa ng District Engineering Office ng MPW is ma-monitor nila yung lahat ng nila area, lalong na ang mga bridges natin, main road at national highway. So sa ngayon sir, wala walang pag nabigay sila na sa amin report o information kasi sa ngayon ang gina-monitor lang namin itong national highway sa Matanog, sa may Nituan kasi meron ding nagdating sa akin na message ngayon lang na medyo din na doon yung mataas sa may bridge sa Nituan. So yun, meron ding doon yung mga sasakyan is na sila standby. Tapos yung sa Lanao del Sur naman wala namang doon na stranded. So yun yung maganda dito is ang government at ang MPW is lagi silang nakikipag-usap local government. Yan ang report kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato. Radyoman Julie Mapalaw, Tatak Karamen. Radyo mo nationwide. Matalinong talakayan. Diretsahan. Straight to the point. Maraming salamat Radyoman Julie Mapalaw sa balitang yan. Straight to the point. Samantala mga kasama ito, kasamang Sir Mike, kakaiba rin yung nangyari dyan sa May Pulamunok dahil yung babaeng 41 anyos, pinatulan ng 20 anyos na press na batang lalaki. Aba, yan ang pang-ibig. May waga. Matulis. Oo. Age doesn't matter. Ang 42 pala, kasamang Sir Mike. Oo. So dahil doon, nagsumbong yung ama ng tahanan nung 42 anyos na babae. Dahil nga sa nalaman niyang may kasama ang kanyang misis. Na batang-bata. Oo. Anong tawag dito? Nakikipaglaro ng apoy. Kaya nagsumbong mga kasama sa Pulamulok MPS at isinagawa yung operasyon kasamang Sir Mike. At ayun, nadatnan nga nila sa isang lodging house yung 42 anyos na babae at 20 anyos naman na lalaki. Dahil nag-sparingan. Sparring sila, nagsabong. At ayun. So hinuli? Hinuli, siyempre. Nagreklaming lalaki. So, I see. At sa may mga dyan, makontento na tayo sa ating mga asawa. Kung medyo matanda naman, hanapan ng paraan. May mga binibenta naman dyan mga gamot para naman din medyo ganahan si Mrs. at si Mr. Pwede rin po ninyong i-apply yung Muscleman Strong Coffee po namin mga kasama para naman din mabigyan ng lakas. Tingnan mo si Kuya Nathan, no? Nakasigaw na lang ng sana all kasi meron pa tayo nalalabi mga kasama Sir Mike na 13 minutes bago mag-alas. Anong alas ba? Alas 7? Alas 7 na umaga. Good morning sa mga nagra-rides ngayon doon sa sana kayang ruta nila, sana kaya sila nakarating. Dito sa City Hall kanina. Ano tawag diyan? Pinaalis sila. Umalis sila dito sa People's Palace. Yun yung kasalubong ko kanina, ang dami. Ang bilis ng mga takbo nila. Oo. Kaya nasabi ko, ano ba ito? Sa kanila ba yung daanan o talagang nagpapapogi lang? Anyway. Yan yung parang tawag dito, yung mga grupo-grupo siguro to that vibes. Sige. Yung sa... Baka may alam si Sir Muinul dito kasi marami din mga TMC dun sa People's Palace. Kanina, no? Kanina madaling araw? Nag-assist, oo. Sige. Nasa linya mga kasama si CTTMC Chief Muinul para sa mga dagdag na detalye. Magandang morning po, Sir Chief Muinul. Sa DXMY po kasama si Sir Mike at Ebs Abang po. Good morning. Yes, good morning. Magandang umaga sa ating tagapakinig sa Ebs. Opo. Unahin muna namin siguro, Sir Muino, yung kanina, yung mga motor na napakaingay. Ang dami ho nila. Galing yata dyan sa may People's Palace. Ano ba yung meron? Yun ang Sir Ebs kasi kasalukuyan na dito ko sa People's Palace para po sa
inspection and accounting of personnel ko kasi every Saturday pinapaformation natin yung mga tropa. So, ito nga, nagulat na rin ako sa DAC dahil wala silang coordination sa atin. Kaya nabiga na rin ako bakit maraming motor. So, tama ka, maraming motor. Nandito ngayon nakapark sa People's Park. Yung iba nagsalisa na, parang padaan lang naman yata dito. Pero wala silang coordination sa CTTMC? Wala nga, kaya nga nabigla na rin ako. Dahil sabi ko, dapat yung organizer nila, nakikipag-usap na para ma-assist natin sila ng maayos. Opo, hindi ba pwedeng kasuhan na lang yung hindi nila pag-coordinate sa CTTMC? Hindi naman ano. Pero dapat para sa safety nila o sa mga taga-Cotabateños, sa dami ng ganung motor, dapat makipag-coordinate sa traffic para makipagtulungan para maging maayos yung kanilang takbo sa roads. Pero mabilis yung kanila mga takbo, Sir Muinol, mula dyan sa People's Palace patungo dito sa Sinswat Avenue. Ewan ko saan ang exit nila. Yun na nga, yung presidente nila daw natumba ngayon nasa CRNC, putol yata yung buto ng kanyang binti. Sa Reddit yun ang naibulong dito sa akin ng mga kasama nila. Opo, kailan lang Sir Muin, kanina lang ba natumba na disgrasya yung presidente nila? Yung umaga daw, yung papunta nga dito sa yun na nga, hindi natin masyadong dahil hindi na kipag-unan sa atin, hindi natin alam masyado kung anong oras. Pero ito na nga, sinabi sa akin dito ngayon na yung presidente nila natumba dyan banda sa may Lamsam ba yun? Ibig sabihin, sa labas pa ng city. Sa labas ng city. So, dito na itinakbo naman uli sa Cotabato City. Oh, yes. Oo. So, wala nang pananagutan doon yung ating CTTMC since na wala naman din silang coordination sa CTTMC, Sir Muin. Yes, kung medyo rin tayo nagulat dito. Hindi naman siniwala tayo pananagutan kasi tayo naman laging naghanda para tumulong sa lahat sa ribs. Opo, malinaw, yun pala. Pero wala kayong alam no kung ano yung mga programa nila, kung bakit sila nandyan kanina. Anong grupo ba ito? Anong grupo? Nandyan sila kanina sa may People's Palace. Yun na nga, tatanungin ko nga nasana sila kanina, kaya lang tumawag ka. So yun na, nag-realisa na sila lahat. Parang dumaan lang dito sa Reds. Anong ba yung tawag dyan yung dati, sir? Yung Iron Man? Parang Iron Man. Parang point area nila. Stopover. Parang ganun. Yes. Sige. Opo. Mamayang hapon, meron daw isasagawang pagsasara sa Sinswat Avenue. May kaugnayan pa rin sa 67 araw ng Cotabato, Sir Muinol. Ano ba yung meron? Yun na nga, yun fun run natin bukas. Mamaya alas 10 ng gabi ang starting. Pero mamayang hapon, mga alas 3, may preparasyon na dyan sa plaza. So, yun na nga, alas 3 ng hapon, isasara na po natin pansamantala yung Sinswat Avenue, particularly dyan sa may plaza stage. Hindi mo na madadaanan yan, pero pinapariroute naman natin dyan sa may harap ng Old City Hall, yung mga sasakyan, and babalik naman sa Sinswat Avenue sa may Red Ribbon. So, dire-diretso na. Only plaza lang muna yung isasara natin mamayang hapon na sa Reds. Bakit pa maaga po yung preparation mamaya since na parang sa abutan na ng yata ng gabi yung starting ng program, Sir Nul? Siyempre, marami silang ilalagay na mga kagamitan, mga saka para di na maabala mamaya kasi yun na nga, maraming preparasyon. So, alas 3 pa lang, ilalagay na yung mga kagamitan doon sa area na yan na sa Reds. Opo, ilang oras ba yung programa nito, Sir Nul? Hanggang alas 7 ng umaga. I see, opo. Sa gabi na mag-start ito? Pero nandiyan na, sasarado ng alas 3 ng hapon. Dahil dyan na yung mga participant po ng fun run, so dyan na sila mag-istambi, mga gagamitan nila dyan na. Mag-program pa yata sila dyan ng short lang, pero dyan talaga may held sa plaza. Mga saan ba yung programa, Sir Muin? Dito sa may City Hall o ang ruta nila sa City Hall? Dyan mismo mag-starting sa plaza, papunta na ito sa Bubong, doon na sa may Bulkia Mos, and then dito sa Timaco.
Malayo pala yung Iikot tatakbuhin sila. nila. Malayo, iikot sila. So, gabi na siya. Gabi na, abutan na ng madaling araw. Alas 7 matatapos. Aba, ang habang takbuhan to Kasi 3 kategory ito eh. So, kami, dito rin, hindi rin kami matutulog magdamag mamaya. Kasi talagang papantayan namin ito hanggang doon sa bubong sa may Mos Volquia. Pero paano naman po yung mga motorista natin, Sir Muinul, galing ng Awang, dadaan siyempre dito sa Sinsot Avenue. Ano yung mga advisory po ng CTTMC sa kanila? Ayun na nga, kailangan i-occupy lang nila talaga yung one lane. Kung papunta sila ng bubong, right side lang i-occupy nila kasi hindi natin talaga maasahan natin din talaga na may mga makakasulubong na sasakyan. So kailangan i-occupy lang talaga nila yung right lane. And then, nandiyan naman kami, na meron naman kami mga motor, mag-alalay sa kanila hanggang doon sa bubong. May naka-standby na kasama natin ito yung mga kapulisan natin, pati yung public safety para po sa pag-aalalay po sa mga runners natin na sa roads. Opo. So, ganun na yung magiging sistema. So, yung galing naman ng town, super, saan ba yung mga daanan nila, sir? One time in, ang sinasabi mo yung mga natin. Motorista natin? Yung mga motorista. Oo. So, wala naman pagbabago kasi gabi naman yun eh. Okay. Yung lang talaga na bago, yun dito sa plaza. Dito tayo nagpaparoking sa buong mga motorista natin na rin. Kasi gabi naman yun. I see, oo. Pero mahaba ba yung takbuhin, no? Mga ilang metro kaya, kilometer kaya siya, Sir Nul? Hindi po nagkakamali na sa 42 kilometers kasi paikot pa sila para arrest nila yung ganong kahaba na kilometer. Kayo ba, Sir Nol? Hindi ba kayo sasali? Nag-retire na tayo dyan sa takbuhan na. Para naman din na ma-exercise pa ng konti. Ayun na nga eh. Pero nag-exercise pa rin tayo. Pero hindi na tayo sasabi dyan sa kanila. Oo. Baka kasi sa hospital ang bagsak natin. Yun na nga. Sige. Malinaw po. Sir Nul, maraming salamat po. Baka meron kayong payo, lalong-lalo na yung po mga grupo, yung mga riders na laging pumupunta dito sa atin sa Cotabato City. Baka kasi mauulit naman yung walang coordination at magtataka naman kayo na bakit ang dami-dami mga motor dito. Yun lang nga lagi ko masasabi sa kanila, sir. If kami naman ay lagi nakahanda dito sa Cotabato City, sa mga activities na ganyan. Pero pag wala kaming alam, di namin talaga makikita sila. So yun na nga, risk na sila sa aksidente. So yun na nga lagi ko masasabi sa kanila, mag-coordinate sila para at least makatulong kami, matulungan sila. Magiging magandang daloy ng kanilang activities sa race. Ayun, sige po. Sir Muinol, maraming salamat po sa oras, impormasyon. Good morning po. Yes, maraming salamat na rin sa ating lahat, saka sa ating tagapakinig. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Lahat ng tanong, straight to the point. Lahat ng tanong, straight to the point. Ayun mga kasama, si Ginoong Muinol, ang hepe ng City Transport and Traffic Management Center kasamang Sir Mike. Ayun, natukoy natin na wala palang proper coordination na sa CTTMC yung ano ba tawag diyan yung mga ganun, parang mga riders lang din. Riders? Walang coordination and ayun, naiulat nga kay Sir Muinol kasamang Sir Mike na nadisgrasya yung kanilang presidente, natumba. Diyan na sa may Lamsan binabanggit. Mabilis kasi yung takbo na to. Dito nga sa pag-alis sa People's Palace. Nakita ko, malakas na yung tunog, malakas pa yung mga takbo. Hindi ba pwedeng magpatakbo na lang sila kung ano yung normal na pagpapatakbo? Since na nasa city naman tayo, saka na lang siguro tayo magpapatakbo ng mabilis. Total. Open na. Ang highway na. Total, hindi naman din yan karerahan. Alam natin na yan ay... Papugihan ba? Papugihan. Siguro papugihan kasamang Sir Mike. Pero alam natin na yan ay rides ng mga grupo. Siguro wag na magpatakbo ng mabilis. Oo. Kasi kung may madadamay kayo, anong magiging kwento nito? Correct, oo. Lalo Pasensya na dito na sa Sinswat Avenue na marami pong mga highway dito sa Cotabato City, di ba? Siyempre, kung malalakas ang tunog na 12, kung ikaw nag-iisa na nakamotor,
magtatabi ka talaga. Tapos, Kanina. pag daan para bang splash. Kanina, nung liliko na tayo dyan sa may Cerro Banda, sa may sementeryo, ang bilis-bilis ng patakbo. Buti na lang at napansin natin kasamang Sir Mike at napahinto tayo ng saglit. Yan na nga, akala natin kasi walang paabiso, di ba? Minsan mapansin natin na, magpaalala tayo sa mga motorista na kailangan magbigay daan dito sa mga malalakas na motor. Kanina nagulat tayo, yung pala nagulat din si Chief Muino. Oo. Kaya natanong natin sa kanila, pwede bang kasuhan na lang diretso? Sabi niya, hindi naman. Kailangan pa rin na dumaan sa proseso. Oo. Kasi dapat may coordination kasi hindi lang isang motorsiklo, mga hundreds yata yung dumaan dito na Webs. Hindi lang 100, sobra siguro mga nasa 200 to 300 na mga motorcycle. Napansin ko kasi kasamang Sir Mike, meron din mga motorsiklo doon na gumamit ng click. Yung sa motor ko. Iba nga. May click, merong Raider, merong NMAX, merong XMAX, meron din malalakas yung mga tulad ng ginamit ng Ironman. Sabi ko, Corridas na pala ito. So wala nang pili pa. Basta open pipe, napakaingay yung tambutso nila Webs. Sana sa mga dadaanan nila hindi sila masisita since na mga naka-open pipe naman din sila. Correct. Di ba dapat pag 125 hindi dapat pwedeng open pipe 'yan. Nasa lang talaga yan siya, control lang yung niya. Dapat nasa 200 o 300 lang yata pwedeng open pipe, di ba? And mamayang gabi pala mga kasama, yung pong takbo para sa lahat kasamang Sir Mike, mahaba, 42 kilometer. Talagang challenging ito sa mga participants na Webs. Una, gabi hanggang madaling araw at malayo yung kanilang rutang tatahakin mula City Plaza patungo ng Bulkia, pabalik. Layo. Kahit ngayong sa atin lang din na fund run natin dito sa DXMY, napagod na. For example lang sa akin, yung kanto lang ng Rosales diyan sa Rosario 6 hanggang dito sa kanto ng ORC, parang feel ko yung dila ko mamod na ng lupa. Para bang lupay-pay na. Kailangan kasi dito Webs sanay ka. Naka isang buwan ka na practice na paglalakad o pagtatakbo. Kasi kung hindi ka sanay, baka hanggang zero lang. Liko na. Wala na. Pagdating mo na siguro diyan sa may may mga pandisalan diyan o kaya may pastilan na, dito na lang tayo bumaba. Dito na tayo sa kapihan, dyan sa labas ng CRMC. Diyan na maraming pastil. Di ba? Open, nandyan sa 7-Eleven pa. Pwedeng magkape-kape mo na. Habang pabalik sila, pabalik ka na rin. Makakain ka pa. Sabayan mo na lang sila. Pagka tinawag ka nilang takbo na, sige, tumakbo na kayo. Kakain pa ako. Good morning kay retired but not tired Kagawad Romy Collado dyan sa bahagi ng RH11. Si Muhammad Ali Hasan, good morning Cotabato City, watching from Quezon City. Shout out Chief Minister and Mayor Bruce Matapalaw. Good morning kay Bambay Mems Balaw sa RH11 pa rin po at kay Tristan Gulay. Morning din sa family, family yung napunta natin Sir Mike, yung may larawang kupas pa ng DXMY na relo. Sa RH Lucero. Sesame Street. Sa Sesame Street. Sa RH3. Family Lucero good morning dyan. At sa mga taga Sesame Street, morning po, mapimapita. 729 pa yung relo nila doon at Webs. And speaking of 729, maghintay na lamang po kayo at malapit na. Inshallah. Inshallah. Malapit na. Lalabas yan mamaya. Sige. Sa last 3. 7 to 9. Ang muling pagbabalik ni 7 to 9, mga kasama, hindi lang dito sa area ng Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur, kundi pati doon sa may island provinces, pati na rin sa mga karagatan banda. Sa coastal area. Coastal. Zamboanga Peninsula. Lahat. Kuwang-kuwa na yan. Taman sa Maylay. Kahit wala pang social media, basta't hindi lang brownout dito sa Cotabato City, tuloy ang ligaya. Straight to the point. Sige. Maraming karpa doon, Webs. Maraming karpa? Sa bagong lokasyon natin. Pwede ka mag-bingwit-bingwit doon. Parang feel ko na nga kasamang Sir Mike kung yung lamig doon kasi kung ipipil natin yung itong nagdaang araw ng mga pagulan, talagang sa palagi ko talagang malamig doon. Hindi ka maboring doon dahil bibili ka na ng fishing rod. Makakahuli ka na ng pang-ulam. Pwede ka rin magtanim ng ubi para kung minsan backyard gardening. Kung gusto mong laging naka-brum-brum yung puwit mo, pwede mong nilaga. Tayo ng seeds sa mapar para malagyan ng gulay yung paligid. Ang tanong, kung marunong pa ba tayo magtanim? Madali lang magtanim yan. Nandyan si Kuya Nathan.
Parang pagkain natin fresh from the farm. Fresh from the backyard. No. Parang ano lang yan, parang yung COVID-19 lang yan. Tinuruan tayo kung paano magtanim sa mga likuran ng bakura natin. So, maaari na natin na may apply. Pwede rin, maghito ka dun, Datwebs. Oo, may hito, katipa. Oo. Lidop. Maraming mga pangarap na mangyayari sa bagong location natin sa DXMY. Bueno, dito na po kami mga kasama. Papaalam. Araw po ng Saturday, ngayon po ay 25 sa buwan po ng July. Ating naging partner sa Radyoman Nathan Kilaton at sa Radyoman Eric Ricardo Madamba Jr. Ito po yung Radyoman Michael Aswan. At Radyoman Ebs Abang, Tatak, Armen. Straight to the point.